Namulat ako sa hirap ng buhay dahil panganay ako sa 7 magkakapatid. Mangingisda at farmer ang aking mga magulang. Nagsimula akong maiwanan sa lola ko nung 7 years old lang ako. Palipat-lipat kasi sila mama ng tirahan para makapaghanap buhay kasama yung mga kapatid ko. At dahil nag-aaral ako, naiiwan ako sa lola ko. Ang lola ko naman may inaalaga ang apo na kasing edad ko lang din. Pero paborito niya yon. Magkaiba kasi kami sa pagtrato niya. At sa lahat ng bagay. Naaalala ko nga na pagpapasok kami, 10 pesos ang baon ng pinsan ko. Ako naman ay 2 pesos lang. At kailangan ko pang umigib ng tubig bago pumasok. At ang layo pa ng lalakarin ko para lang makapasok. Minsan walang baon na kanin kasi wala naman akong mama para mag-alaga sa akin. Pero kahit ganon, consistent honor student ako. Pagsasabitan ako ng ribbon, malungkot ako kasi wala akong mama na papanhik sa stage. Grade 3 ako noon nung may award ako sa school. Walang time si lola para pumunta kaya yung pinsan ko yung kasama ko. Ang problema, wala akong maisuot. Tapos yung pinsan ko kon todo porma. Ako halos nakapambahay na. Noong nasa kalagitnaan na kami ng daan ng pinsan ko, nagpalit kami ng damit. Ako ang nagsuot ng damit niya. Buti pumayag din siya. Tapos yung teacher ko na lang yung umakyat sa stage para iabot ang award ko. Ang lungkot ko nun. Feeling ko walang kwenta ang pagsisikap ko sa school. Ni walang matinong damit at matinong sapatos. Nag-iisa pa ang uniform ko na di magkasya sa bewang ko. Bigay lang yung bag at luma ang mga notebook. Pero ayos lang yon kasi natitiis ko naman. Ang di ko lang matiis yung pagkami sa mama at sa papa ko pati sa mga kapatid ko. Iniisip ko na lang na isang araw magkakasama rin kami. Nagpatuloy ng ganun hanggang sa naging 11 years old na ako at nagpasya na akong mamasukan para mag-working student sa pinsan ng mama ko. Mababait naman sila, maayos din ang pagkain ko, binibigyan ako ng damit at may sarili naman akong kwarto. At nung 13 na ako, napilitan na akong tumigil muna para magtrabaho. Namasukan ako kung kani-kanino. Naalala ko pa nga na palagi akong umiiyak sa gabi dahil sa pagkami sa pamilya ko. Pag may masarap na pagkain, hindi ko malunok kasi naalala ko yung mga kapatid ko. Kung kumain na rin ba sila. Di ko halos makain. Ang ginagawa ko, lahat ng binibigay ng amo ko na pera sa akin pang merienda iniipon ko na lang. Pati sahod ko, walang natitira kasi pinapadala kong lahat. Ang iniisip ko kasi mas kailangan ng pamilya ko ang pera kaysa sa akin. Basta makakain lang ako, ayos na yon. Tumagal yung sitwasyon ko ng ilang taon. May pagkakataon pa nga na wala pang ang sahod lubog na ako sa utang. Kasi 2 to 3 times a month kung pumunta si mama para humingi ng pera. Dahil daw maalon ng dagat kaya walang trabaho si papa. Ni walang makapagtapos sa amin ng pag-aaral kasi mas inuuna ang pagkain kaysa sa iba pa. Ni matinong bahay nga wala kami. Hanggang nag-21 ako at nag-asawa ako, kargo ko pa rin yung pamilya ko. Kasi maagang nagkasakit si Papa, bedridden siya. Wala namang ibang sasalo sa kanila. Mabuti na lang mabait yung napangasawa ko. Na kahit na nga hirap na hirap kami, inuuna ko pa rin sila. Halos magkandaga kukuba ang asawa ko sa pagtatrabaho basta kumita lang. At may maitulong ako sa mga magulang ko. Yung iba ko kasing mga kapatid maagang nagsipag-asawa. Kaya wala na ring maasahan sila mama at papa. Hanggang sa tuluyan na nanghina si Papa at pumana. Nung wala na si Papa, wala na din ibang mapagkunan sila mama. Kaya inako na naming mag-asawa lahat. Hanggang sa may mga bagay na hindi na kami pagkakaintindihan nila mama. Kasi mula nang mawala si Papa, parang nakawalang ibon si mama. Gagawin niya kahit anong maisipan niya. Pupunta kung sa nila gusto, uuwi lang pag may sakit na sila. Tapos ang kinasasama pa namin ng loob mag-asawa, yung kapatid ko, nakasama ng asawa ko sa pagtatrabaho kinuha ni mama para hiramin daw ng isa kong kapatid. Pero ang totoo, gusto lang talaga nilang kunin dahil maliit yung naiaabot ng asawa kong sahod. Na sana maintindihan nila kasi bukod sa amin sila nakatira, amin din lahat ng gastusin maliban sa sabon nila, panligo at kape nila. Hindi naman sa nanunumbat ako. Konting konsiderasyon lang sana. Alam naman nila na may trabahong nasimulan sa asawa ko hindi man lang ba muna pinatapos. At ura-urada kukunin nila yung kapatid ko. Si mama kasi may paboritong anak at apo. Kaya siguro ako ganito kasi malalim ang pinaguhugutan ko. Lahat na ginawa ko para sa kanila at halos wala nang matira sa amin. 2021 nagkapera kami ng 10K at ginamit namin para masundo sila para hindi na sila mahirapan pa. Ni hindi namin inisip na mag-uulam kami ng talbos ng ilang araw para lamang masundo sila. At hindi ko man lang din naisip kung okay lang ba yun sa asawa ko. Sa sobrang bait nga ng asawa ko, hindi yun nagsasalita ng hindi maganda. Dumating sila na tinanggap namin sila ng maayos. And last year, umalis sila sa poder namin. Siguro sa pagkakaintindi nila, pinapalayas ko sila pero hindi naman sa ganun. Nakapagsalita kasi ako ng baka gusto nyong tumira sa paborito nyong anak at kapatid. Total palagi din naman kayong
akin doon. At palaging yun ang bukang bibig. Kaya simula nun ilang araw lang umuwi nga sila doon. Hindi ko na sila pinigilan dahil masama ang loob ko. At ang masama pa nga doon kung ano-ano yung sinasabi nila. Na ipagsasabi daw niya yung mga pagkakamali kong nagawa. Na kesyo may mga masama daw akong ginawa na hindi magugustuhan ng asawa ko at ibubunyag niya. Gawain ba ng mabuting ina yun? Na ikaw mismo yung nagluwal sa akin? Minsan nga naiisip ko parang ampun lang ako Kasi ganito yung ginagawa nila mama sa akin. Simula nang mawala si papa, nagkagano na talaga si mama. Hindi naman nag-uulyalin kasi bata pa naman si mama, 54 pa lang naman. Ni hindi man lang nila naisip yung lahat ng sakripisyo ko namin ng asawa ko para sa kanila. Ang gusto ko lang naman magsabi sila sa lahat ng naiisipan nila. Kasi sa tuwing may hindi magandang nangyayari sa pinaggagawa nila, kami ng asawa ko yung sumasalo ng problema. Lahat sila kampi-kampihan. At ako, sarili ko lang yung meron ako. Siguro nga nagsiselos ako sa mga kapatid ko. Kasi mula pa lang pagkabata, wala akong magulang na nag-aalaga sa akin. Walang magulang na nag-aalala kung nakauwi na ba ako or kung may sakit ba ako. Uhaw ako sa pagmamahal ng isang magulang. Kaya ang sakit-sakit sa akin lahat. Siguro nga merong mga pagkakataon na may mga nasasabi akong hindi mabuti. Pero sana naiintindihan nila yon kasi di nila alam yung pinagdaanan ko. Yung bang lumaki ako nang walang kakampi kaya nasanay na lang din ako. Natauhan ako last year kaya binago ko yung takbo ng buhay namin. Madaming nagsasabi na kailangan kong humingi ng tawad sa mama ko kasi mama ko pa rin yun. Pero hindi pa ako handa. Hindi ko kasi matanggap na sa lahat ng ginawa ko, ganun na lang din yung isusukli nila. Hindi ko hinihiling na makarma sila. Pero balita ko, ganun yung dinaranas nila ngayon. Ginagawa silang katulong ng anak niyang paborito at palagi silang magkaaway ng paborito niyang manugang. Minsan namimiss ko sila pero hindi pa ako handa na lumapit sa kanila. Sa ngayon maayos naman yung buhay namin ng asawa at anak ko at nabawasan na rin yung stress. Mami Len, hindi po ako humihingi ng advice. Gusto ko lang magkwento para mabawasan ang bigat ng dibdib ko. Wala kasi akong mapagsabihan. Hanggang dito na lang po, Mami Len. From our letter sender, Miss A ng Mindanao. Muntik na ako makapagdaop ng pala dun Naging melchang ko na yung datingan natin At dahil ayaw mo namang magpa-advise, in addition na lang sa nabasa kong kwento mo, the more you give, the more you receive. Old but gold saying. Nice decision na mag-cut ka ng ties kung sa tingin mo hindi na healthy para sa'yo. I have nothing against sa mga magulang mo. Dahil sabi nga sa Bible, honor your parents. But, depende pa rin talaga. Kapag binigay mo na ang lahat ng pangunawa at tulong tapos ganyan pa rin yung binabalik nila, might as well utang na loob para sa peace of mind. Laylo na lang talaga muna. Ipag-pray at ipagpasadyos mo na lang ang lahat. This is exactly how you end the drama and get on with life.